Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, fighter jets ng Pilipinas at US bomber nagpatrolya sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Ang Philippine Air Force at US Pacific Air Forces ay nagsagawa ng magkasanib na pagsasanay sa air patrol at air intercept sa kanlurang dagat ng Pilipinas sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone noong February 4, 2025. Ang ehersisyo ay naglalayong mapahusay ang operational coordination, improving air domain awareness, at palakasin ang maliksi na kakayahan sa pakikipaglaban ng magkasama sa pagitan ng dalawang hukbong himpapawid. Kasama sa joint exercise ang tatlong Philippine Air Force FA-50 kasama ang dalawang US B-1 aircraft. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsasanay na ito, ang parehong mga hukbong panghimpapawid ay pinino ang kanilang mga tactical at estratehiya sa operasyon. Sa pagsasanay na ito sa pagpapahusay ng kakayahan, binibigyang diin ng Philippine Air Force at US Pacific Air Force ang kanilang matatag at estratehikong partnership, na nagpapakita ng sama-samang pangako sa pagpapanatili ng panrehiyong seguridad at katatagan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Mahigpit na binabantayan ng guided missile frigate na BRP Jose Rizal FF-150, ang tatlong barko ng People's Liberation Army Navy ng China na namataan sa Mindanao, at unang nakita sa labas ng Baho de Masinloc sa West Philippine Sea noong Lunes, sabi ng Naval Forces Northern Luzon. Sa isang pahayag, sinabi ng Naval Forces Northern Luzon na ang barkong pandigma ng Pilipinas ay nagsasagawa ng regular maritime and sovereignty patrol, nang mamonitor nito ang presensya ng tatlong barko ng PLA Navy sa lugar. Ang misyong ito ay iniutos ng Northern Luzon Command o NOLCOM. Sinabi ng Naval Forces Northern Luzon, na ang pagkakaroon ng plano sa lugar ay sumasalamin sa ganap na pagwawalang bahala ng People's Republic of China sa internasyonal na batas at sinisira ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Namataan din ang dalawang barko ng China Coast Guard na CCG-3301 at 3104, sa tinatayang 70 hanggang 75 nautical miles mula sa baybayin ng Luna La Union nitong Lunes, 3 ng Pebrero. Ang naturang mga barko ng China ay unang napaulat na namataan 34 nautical miles mula sa baybayin ng Bolinao, Pangasinan, na ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, ay maituturing na pinakamalapit ng deployment ng mga barko ng China sa coastline ng Pilipinas. Sa isang panayam,
Sinabi pa ng opisyal na nagmula ang dalawang CCG vessel sa Mindoro, saka umakyat patungong Pangasinan at nitong Lunes na mataan na nasa baybayin ng La Union. Aniya, patuloy ang pagkilos ng dalawang barko ng CCG hindi tulad ng tinaguriang monster ship na umaaligid lang sa may baybayin malapit sa Zambales. Hindi pa alam aniya sa ngayon kung saan maglalagi ang naturang mga barko ng China, subalit patuloy ang pagbuntot ng dalawang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cobra at BRP Bagakay na idemploy para i-challenge ang iligal na presensya ng dalawang CCG vessels. Naniniwala naman ang PCG official na nais ng China na gawing normal ang kanilang iligal na pagpapadala ng CCG vessel sa loob ng ating exclusive economic zone. Bunsod nito, nagpahayag aniya ng commitment ang commandant ng Philippine Coast Guard na si Admiral Ronnie Hill Gavan, na pigilang gawing normal ang ganitong mga iligal na aksyon ng CCG dahil mananatili silang vigilant at sisiguraduhin hindi na tumindi pa ang tensyon. China wants to normalize their deployment of illegal deployment of China Coast Guard vessel also within our own exclusive economic zone. At dahil dito, the Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hill Gavan, has expressed his commitment na this kind of illegal actions of the China Coast Guard will not be normalized because we are going to remain vigilant at the same time to ensure that the tension will not escalate. The difference of these two China Coast Guard vessels with that of the China Coast Guard monster ship, etong pagdikit niya ng 34 nautical miles yesterday ay continuous. It started na lang galing to sa may Mindoro, from Mindoro, and then umakyat siya ng Pangasinan at ngayon nasa La Union. We still don't know where will be the final area na kung saan maglalagi itong China Coast Guard vessels na to. But our two Coast Guard vessels will ensure na bubuntutan natin ito. Patrolling in the sea area of the People's Republic of China in accordance with the law. Your behavior has threatened our safety of navigation. Please keep at least 2 nautical miles away from our vessel. Philippine Coast Guard Vessel 4409. This is China Coast Guard Vessel 3104. Patrolling in the sea area of the People's Republic of China in accordance with the law. Your behavior has threatened our safety of navigation. Please keep at least 2 nautical miles away from our vessel. Over. 4409. This is China Coast Guard 3104. Patrolling in the sea area of the People's Republic of China in accordance with the law. Philippine Coast Guard 4409. This is China Coast Guard 3104. Patrolling in the sea area in accordance with the law. Over. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.